Wala kang silbi sa pamilyang ito kung hindi ka makapagbibigay ng tagapagmana. Napatigil si Lulu sa pagnguya. Ang sandok na hawak niya ay nanatiling nakalutang sa plato ng nilagang manok, habang ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila tumagos sa bawat ugat ng kanyang katawan. Nilingon niya si Doña Milagros, ang kanyang biyenan, ang may-ari ng pinakamalaking nyugan at copra trading sa buong Candelaria, na nakaupo sa dulo ng mahabang hapagkainan na tila isang reyna sa kanyang trono. Ang mga mata ay malamig at nanunuri. "Ma'am," mahinang sabi ni Pau mula sa kanyang upuan sa tabi ni Lulu. Pero hindi man lang nilingon ng matandang babae ang anak. "3 buwan na kayong kasal, Pablo. 3 buwan at wala pa ring balita." Ang boses ni Doña Mila ay kalmado pero matalas, parang labahan na nakabalot sa seda. "Ang testamento ng iyong ama ay malinaw. Kailangan mong magkaroon ng anak bago ang unang anibersaryo ng kasal o mawawala ang lahat sa mga pinsan mong iyan." Naramdaman ni Lulu ang lamig na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi siya nagsalita. Sanay na siya sa ganitong mga hapunan. Ang mahabang mesa, ang mga katulong na tahimik na naghahain, ang malamig na tingin ng kanyang biyenan na tila sinusukat ang kanyang halaga sa bawat kagat na kanyang kinuha. Pero sa gabing ito, iba ang bigat ng mga salita. Hindi na ito pahiwatig. Ito na ang direktang paghatol. "Ma'am, huwag naman," pakiusap ni Pau. Ang kanyang kamay ay humawak sa kamay ni Lulu sa ilalim ng mesa, isang kilos na dapat sana ay nagbibigay ng lakas. Pero kahit ang hawak na iyon ay tila malamig, mekanikal, parang tungkulin lamang na ginagampanan. "Patawarin mo ako, anak, pero kailangan kong maging prangka." Hindi inalis ni Doña Mila ang tingin kay Lulu. Ang pamilyang Villanueva ay may pangalan na dapat pangalagaan. Hindi natin kayang ipaubaya ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama sa mga taong walang kakayahan. Naramdaman ni Lulu ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya umiyak. Hindi niya kaya. Sa loob ng 3 buwan ng kanyang kasal, natutunan niyang lumunok ng mga luha bago pa man ito bumagsak. Bilang anak ng dating katiwala ng Nyugan, alam niya ang kanyang lugar sa bahay na ito. Palaging may utang na loob ang kanyang pamilya sa mga Villanueva. Ang kanyang ama na si Mang Roding ay inilibing gamit ang pera ng mga ito. Ang kanyang ina na si Aling Salud ay nabubuhay sa awa ng mga ito. At siya, si Lourdes Lulu Ramos, ay napangasawa si Pau hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kondisyon ng isang patay na tao. "Ma'am, sapat na," mariing sabi ni Pau. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. "Hindi ganito dapat ang usapan sa hapagkainan. Hindi mo ba naiintindihan, Pablo?" Tumaas ang boses ni Doña Mila. "Ang lahat ng ito, ang nyugan, ang trading, ang pangalan ng pamilya, lahat ng ito ay nakataya. Ang pinsan mong si Ramon ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa testamento. Kapag hindi natupad ang kondisyon, lahat ay mapupunta sa kanya." Hindi na nakatiis si Lulu. Dahan-dahan niyang inilapag ang kutsara at tumayo. "Paumanhin, ma'am. Pau, sige, mauuna na ako sa kwarto." Hindi siya naghintay ng sagot. Iniwan niya ang hapag. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa sahig na marmol. Ang kanyang puso ay parang may hawak na bakal na nagpapadurog sa bawat pagtibok nito. Sa silid nila ni Pau, isang silid na hindi pa rin niya maramdaman na sa kanya. Isinara niya ang pinto at hinawakan ang gilid ng kama para suportahan ang sarili. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay umaling-aungaw sa kanyang ulo. "Wala kang silbi. 3 buwan na siyang kasal at sa lahat ng mga gabing iyon, hindi pa rin siya nakaramdam na siya ay bahagi ng pamilyang ito. Siya ay isang piraso ng kasangkapan, isang paraan upang matupad ang kondisyon ng testamento." At si Pau? Nilingon niya ang kama na kanilang pinagsasaluhan. Ang kanyang asawa na kadalasan ay galing sa trabaho ng gabi na, kumakain ng hapunan ng mag-isa, at natutulog na parang may distansya na hindi niya kayang sukat. Minsan ay parang nakatira siya sa bahay na ito kasama ang isang estranghero. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ang drawer ng nightstand sa paghahanap ng tissue, pero ang kanyang mga daliri ay tumama sa isang bagay na metal. Kakaiba.
Hindi niya ito napansin noon. Hinila niya ito, isang maliit na susi, makaluma na may kalawang sa mga gilid. Tiningnan niya ito ng may pag-aalinlangan. Hindi ito susi ng bahay. Hindi rin ito susi ng kotse. Tiningnan niya ang paligid ng silid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang kandado na maaaring tumugma. At sa kaniya napansin, sa ilalim ng lumang mesa sa sulok, may maliit na drawer na hindi niya napansin noong una. Bahagyang nakatago sa likod ng mga kahon ng lumang dokumento. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang kakaibang paghahalo ng takot at pagkamausisa. Ipinihit niya ang susi sa butas. Tumalab ito. Binuksan niya ang drawer. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa loob, may mga dokumento, makapal na sobre, mga lumang larawan, at isang folder na may tatak ng isang abogado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinuha niya ang folder. Binuksan niya ito. Ang unang nakita niya ay isang kasunduan. Binasa niya ang mga salita, ang kanyang mga mata ay dumadausdos sa bawat linya. Ang kanyang puso ay humihinto sa bawat pangungusap. Sa kondisyon na si Pablo Villanueva ay mag-aasawa at magkakaanak sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng kasal. Ang lahat ng ari-arian at negosyo ng pamilya Villanueva ay ipapamana sa kanya. Kung hindi matutupad ang kondisyon, ang lahat ay mapupunta sa susunod na tagapagmana. 9 na buwan. 9 na buwan na lang ang natitira sa kanya, sa kanila. At kung hindi siya mabubuntis, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang sobre na may sulat kamay, ang pangalan sa harap nito, para kay Pablo, sa araw ng kanyang kasal. Ang sulat kamay ay matanda na, nanginginig, parang isinulat ng isang taong may malubhang sakit. Binuksan niya ito ng may pag-iingat. Mahal kong Pablo, kung nababasa mo ito, nangangahulugang natupad mo na ang kondisyon ng aking testamento. May mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa iyong ina at tungkol sa lupain na hindi mo pa nakikita. Ang lihim na ito ay itinago ko sa loob ng maraming taon, ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang iyong tunay na ina ay hindi si Milagros. Siya ay isang babae na nagngangalang Rosario na namatay sa panganganak sa iyo. Ang lupain sa katimugang bahagi ng Candelaria, ang lupain na hindi kailanman binanggit sa anumang testamento, ay pag-aari niya. At may isang taong may hawak ng kasulatan nito. Naputol ang pagbasa ni Lulu. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng malakas. Ang papel ay halos malaglag sa kanyang mga daliri. Ang tunay na ina ni Pau ay hindi si Doña Mila. Ang lihim na ito ay maaaring magpabago ng lahat. Nilingon niya ang folder at nakita niya ang isang larawan. Isang babae, maganda, may mahabang buhok. Ang mga mata ay puno ng liwanag. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, Rosario, 1975. At sa kaniya nakita ang isa pang dokumento, isang ultrasound photo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito ang kanyang ultrasound. Ang pangalan sa itaas ng papel ay nakasulat ng malinaw, Jonalyn Santos, 21 taong gulang, 8 linggong buntis. Si Jonah, ang sekretarya ng niyugan. Ang babaeng palaging nakangiti kay Pau tuwing pumapasok ito sa opisina. Biglang narinig ni Lulo ang mga yabag sa labas ng pinto. Mabilis niyang isinara ang drawer, itinago ang susi sa kanyang bulsa at pinunasan ang kanyang mga mata. Nang bumukas ang pinto, si Pau ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mukha ay pagod. "Okay ka lang?" tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Pasensya na sa sinabi ni Ma'am, hindi niya dapat sinabi iyon. Tiningnan siya ni Lulu. Ang lalaking ito, ang kanyang asawa, ay may mga lihim. Ang lalaking ito na natutulog sa tabi niya tuwing gabi ay may anak sa ibang babae. At ang lalaking ito na ang tunay na ina ay hindi ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ay may hawak na lihim na maaaring magpabago sa lahat. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi totoo, isang ngiti na itinuro sa kanya ng 3 buwan ng pamumuhay sa bahay na ito.
Okay lang ako, pagod lang. Tumayo siya at nilapitan siya, hinawakan ang kanyang braso. Matulog ka na. Bukas pa tayo mag-usap. Hindi siya naghintay ng sagot. Pumunta siya sa banyo, isinara ang pinto, at hinawakan ang lababo. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nakatingin sa kanya. Isang babae na 3 buwan ng kasal. Isang babae na pinaniwala ang mahal siya ng kanyang asawa. Isang babae na ngayon ay may hawak na mga lihim na maaaring magwasak sa lahat. Hinugasan niya ang kanyang mukha. Ang malamig na tubig ay tumutulo sa kanyang baba. Tiningnan niya muli ang kanyang refleksyon at sa unang pagkakataon sa 3 buwan, may nakita siyang iba sa kanyang mga mata. Hindi ang sunod-sunuran na manugang na laging sumusunod. Hindi ang tahimik na asawa na lumulunok ng mga luha. May bagong liwanag, isang kislap ng determinasyon. Hindi niya sasabihin kay Pau ang natuklasan niya. Hindi pa. Kailangan niyang malaman ang lahat, ang tungkol sa lupain, ang tungkol sa kasulatan, ang tungkol kay Hona at sa sanggol na ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang may hawak ng kasulatan ng lupain ni Rosario at kung paano niya ito magagamit upang ipagtanggol ang sarili. Binuksan niya ang pinto ng banyo. Nakahiga na si Pau sa kama, nakatalikod sa kanya. Tahimik siyang humiga sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas sa dilim. Sa kanyang bulsa, ang maliit na susi ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi na siya ang sunod-sunuran na si Lulu. Hindi na siya ang babaeng lulunok ng mga luha at yuyuko sa bawat salita ng kanyang biyenan. Simula ngayon, siya na ang maghahanap ng katotohanan. At kapag nahanap niya ito, hindi na siya muling tatahimik. Kinaumagahan, nagising si Lulu sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang susi sa kanyang bulsa. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paikot-ikot sa kanyang isipan ang mga dokumento, ang liham ni Don Vicente, at ang ultrasound na may pangalang Jonalyn Santos. Tahimik siyang bumangon, iniwasang magising si Pau. Nakahiga pa rin ito ng nakatalikod. Ang mga balikat ay tila may dalang bigat na hindi niya kayang tanungin. Mabilis siyang naligo at nagbihis ng simpleng damit, puting blusa at maong na palda. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos ng maganda. Wala namang taong pahahalagahan ang itsura niya sa bahay na iyon. Pagbaba niya sa hagdan, narinig niya ang boses ni Doña Mila sa kusina. Mula sa malayo, alam niyang hindi siya dapat lumapit. Sa halip, dumiretso siya sa pinto sa likuran, dala ang maliit na bag na may lamang pera at ang susi. Lulu, sandali. Napahinto siya. Si Pau, nakatayo sa may hagdan, nakasuot na ng work clothes. May kakaiba sa mga mata nito. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Saan ka pupunta? Tanong ni Pau. Bibisita ako kay nanay. Sagot ni Lulu, pinipilit ang boses na maging natural. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Tumango si Pau. Sasabihin ko kay mama na umalis ka. Hindi na kailangan. Sandali lang naman ako. May ilang segundo silang nagtapat ng tingin. Sa unang pagkakataon, napansin ni Lulu ang pagod sa mukha ng asawa. Ang mga mata nitong dati ay puno ng init. Ngayon ay tila may itinatagong bagay na mabigat. Lulu, napatigil si Pau na parang may binabawi. Mag-ingat ka. Tumangulang siya at lumabas ng pinto. Ang daan patungo sa bahay ng kanyang ina ay pamilyar. Mga puno ng niyog sa magkabilang gilid, ang simento na may mga lubak, ang amoy ng lupa at halaman. Sariaya, Quezon, ang lugar na kanyang kinalakhan, kung saan ang mga Villanueva ay kilala bilang mga may-ari ng halos lahat ng tanim na niyog. Natagpuan niya si Aling Salud sa may likod bahay, nagliligpit ng mga tuyong dahon. Kahit 65 taong gulang na, malakas pa rin ang kanyang ina. Ang mga kamay nitong magaspang sa trabaho ay nagkukwento ng isang buhay na puno ng pagsisikap. Lulu, anak, bakit ka nandito? Nagulat si Aling Salud, agad na inilapag ang walis. May problema ba? Napahinto si Lulu. Sa harap ng kanyang ina, parang bata na naman siyang nangangailangan ng yakap. Pero hindi siya umiyak. Hindi na siya iiyak. Nanay,
Kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay, sabi niya. Ang boses ay kalmado pero may determinasyon. Tungkol kay Rosario, agad na nagbago ang anyo ni Aling Salud. Ang mga mata nitong kanina ay puno ng pag-aalala. Ngayon ay may halong gulat at takot. Bakit mo natanong yan? Pabulong nitong sabi, sumulyap sa paligid na parang may nagbabantay. Pasok na muna tayo sa loob, nanay. Sabi ni Lulu, hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa loob ng maliit na kusina, umupo sila sa lumang kahoy na bangko. Ang amoy ng kape at tuyong isda ay pumuno sa hangin. Tahimik si Aling Salud, ang mga kamay ay nanginginig habang nagbubuhos ng tubig sa baso. Nanay, nahanap ko ang mga dokumento sa bahay ng mga Villanueva. Simula ni Lulu, maingat na pumipili ng mga salita. May liham si Don Vicente. Sinasabi niya na si Rosario ang tunay na ina ni Pau. At may lupain si Rosario na hindi alam ng iba. Ang pagkalaglag ng baso sa sahig ay lumikha ng malakas na tunog. Napatayo si Aling Salud, ang mga kamay ay natatakpan ang bibig. Anak, paano mo nalaman? Nanginginig na tanong nito. Nanay, alam mo ba ang tungkol kay Rosario? Alam mo ba ang tungkol sa kasulatan ng lupa niya? Ilang segundo ang lumipas na parang isang oras. Umupo muli si Aling Salud, ang mga mata ay puno ng luha na hindi pa bumabagsak. Oo, pabulong nitong sabi. Alam ko, at hawak ko ito. Napalunok si Lulu. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ano? Nanay? Paano? Rosario at ako, magkaibigan kami. Simula ni Aling Salud, ang boses ay puno ng alaala. Bata pa kami noon, mga 18 taong gulang. Nagtatrabaho ako sa palengke. Siya naman ay nag-aaral pa sa Maynila. Pero tuwing bakasyon, umauwi siya dito sa Sariaya. Sa simbahan kami nagkakilala. Nakinig si Lulu, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang ina. Sa bawat salita, parang may isang piraso ng palaisipan ang nahuhulog sa lugar. Si Rosario ay mabait, anak. Napakabait. Hindi tulad ng ibang mayayaman na tila tinitignan ka na parang basura. Siya ay totoo. Nang malaman niyang buntis siya kay Don Vicente, hindi siya natakot. Sabi niya, Salud, mahal ko siya. At kahit anong sabihin ng mundo, hindi ko ikakahiya ang anak ko. Pero hindi siya nakasama ni Don Vicente? Sabi ni Lulu, ang boses ay puno ng tanong. Umiling si Aling Salud. Hindi. Ang pamilya ni Don Vicente, ang mga magulang niya, ay ayaw kay Rosario. Hindi siya kabilang sa kanilang antas. Pinilit nila si Don Vicente na pakasalan si Doña Mila na mula sa isang mayamang pamilya sa Laguna. At si Rosario? Siya ay buntis, walang asawa, at walang matatakbuhan. Pero paano nangyari na naging anak ni Doña Mila si Pau? Si Don Vicente, kahit papano, ay may konsensya. Nang manganak si Rosario, lihim niyang inilipat ang bata sa pamilya Villanueva. Sinabi niya kay Doña Mila na kung hindi niya tatanggapin ang bata, hindi siya magkakaroon ng anuman. Kaya tinanggap ito ni Doña Mila. Pero may kondisyon. Hinding-hindi malalaman ni Pau ang katotohanan. At si Rosario? Tanong ni Lulu, ang boses ay pumapalakpak. Namatay siya sa panganganak, anak, malungkot na sabi ni Aling Salud. Pero bago siya mamatay, tinawag niya ako. Binigyan niya ako ng isang bagay, ang orihinal na kasulatan ng lupain na binili niya gamit ang sarili niyang pera. Sabi niya, Salud, itago mo ito. Hindi ko alam kung kailan, pero darating ang panahon na may taong mangangailangan nito. Siguraduhin mong mapunta ito sa tamang kamay. Tumayo si Aling Salud at pumunta sa lumang kabinet sa sulok. Binuksan niya ang pangalawang drawer, inalis ang mga lumang damit, at naglabas ng isang kayumangging sobre na mukhang luma na. Eto, sabi nito, inilapag ang sobre sa mesa. Ang kasulatan ng lupain ni Rosario, hindi ko ito binuksan kahit isang beses. Ipinangako ko sa kanya na poprotektahan ko ito hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kinuha ni Lulu ang sobre. Ang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang binuksan ito at inilabas ang lumang dokumento. Ang papel ay madilaw-dilaw na, ang mga titik ay kupas na pero nababasa pa rin. Sa itaas, nakasulat ang pangalan ni Rosario Villanueva, ang legal na pangalan ng lupaing iyon.
Nanay, alam mo ba kung magkano ang halaga ng lupaing ito? Tanong ni Lulu, ang mga mata ay nanlalaki. Hindi ko alam, anak. Hindi ko ito pinakialaman. Ang alam ko lang, ito ang tanging labi ni Rosario at ipinangako ko sa kanya na poprotektahan ko ito. Tumayo si Aling Salud at pumunta sa lumang aparador. Binuksan nito ang isang kahon na gawa sa kahoy at mula doon ay kumuha ng isang lumang larawan. Ang larawan ay kupas na, ang mga gilid ay sira-sira na, pero malinaw pa rin ang nakikita. Isang magandang babae na may mahabang buhok, nakangiti, nakaupo sa ilalim ng puno ng niyog. Ito si Rosario, sabi ni Aling Salud, inilapag ang larawan sa harap ni Lulu. Ilang buwan bago siya manganak, napatingin si Lulu sa larawan. Ang babae sa larawan ay may mga matang mapupungay, ang mga pisngi ay may dimple kapag ngumingiti. At sa isang iglap, nakita niya si Pau. Ang parehong mga mata, ang parehong ngiti, ang parehong hugis ng mukha. Nanay, kamukhang kamukha ni Pau si Rosario, bulong ni Lulu. Oo, malungkot na sabi ni Aling Salud. Si Pau ay eksaktong kopya ng kanyang ina. Hindi ko alam kung napansin ni Doña Mila, pero sa tuwing nakikita ko si Pau, nakikita ko si Rosario. Umupo si Lulu, ang mga tuhod ay parang mahina, ang mga dokumento sa kanyang bag, ang kasulatan sa kanyang kamay, ang larawan sa mesa, lahat ng ito ay mga piraso ng isang malaking lihim na itinago ng mga Villanueva sa loob ng mahigit 30 taon. Anak, ano ang gagawin mo? Tanong ni Aling Salud. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi mo naman sasabihin sa kanila, di ba? Delikado. Nanay, putol ni Lulu, ang boses ay kalmado pero matatag. Sa loob ng 3 buwan, tiniis ko ang lahat. Ang mga masasakit na salita ni Doña Mila, ang pagtingin sa akin na parang basura, ang pagpapanggap na masaya sa harap ng mga tao. Pero ngayon, hawak ko na ang katotohanan at hindi ko na ito itatago. Pero Lulu, Nanay, alam mo ba kung ano ang nahanap ko sa bahay ng mga Villanueva? Sabi ni Lulu, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Isang ultrasound. Si Hona, ang sekretarya ni Doña Mila, ay buntis. At ang ama ay si Pau. Napahawak si Aling Salud sa kanyang dibdib. Diyos ko, anak, kaya hindi na ako pwedeng manahimik, nanay. Hindi na ako pwedeng magpanggap na walang alam. Ang kasulatang ito, ang katotohanan ito ang tanging sandata ko at gagamitin ko ito. Tumingin si Lulu sa larawan ni Rosario, ang babaeng may mga matang katulad ng kanyang asawa. Sa isang paraan, pakiramdam niya ay may koneksyon siya sa babaeng ito. Isang babaeng minahal ng totoo pero pinagkaitan ng karapatang makasama ang kanyang anak. Rosario, bulong ni Lulu, ipagtatanggol ko ang pangalan mo at gagawin ko ang lahat para hindi na maulit ang nangyari sa'yo. Tumayo siya, kinuha ang kasulatan at ang larawan. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang bag, kasama ang mga dokumento mula sa bahay ng mga Villanueva. Nanay, salamat sa pag-iingat nito. Sabi ni Lulu, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Pero hindi pa ito tapos. Kailangan kong malaman kung paano ko ito ilalantad sa tamang panahon. Anak, mag-ingat ka, sabi ni Aling Salud, ang mga mata ay puno ng luha. Ang mga Villanueva ay makapangyarihan, hindi mo kayang labanan sila ng mag-isa. Hindi ako mag-iisa, nanay, sabi ni Lulu, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. May katotohanan ako, at sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina at lumabas ng bahay. Sa paglalakad pabalik sa kalsada, ang mga dokumento sa kanyang bag ay tila mas mabigat kaysa dati. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito pabigat. Ito ay sandata. Sa kanyang isipan, nagsimula ng mabuo ang mga plano. Ang kapistahan ng niyog ay ilang araw na lamang. Ang lahat ng mahahalagang tao sa Candelaria at Sariaya ay dadalo. At sa harap ng lahat, ilalantad niya ang katotohanan. Hindi na siya si Lulu na sunod-sunuran. Hindi na siya ang manugang natatahimik sa bawat masakit na salita. Siya na ngayon si Lulu na may hawak na katotohanan at handa na siyang gamitin ito. Ang umaga ng kapistahan,
ay nagsimula sa tunog ng mga kampana ng simbahan, sabay-sabay na tumutugtog sa himpapawid ng Kandelarya. Ang liwanag ng araw ay sumalubong sa mga banderitas na nakasabit sa bawat poste, at ang amoy ng nilutong niyog ay kumakalat sa buong bayan. Sa loob ng bahay ng mga Villanueva, ang mga katulong ay abala sa pag-aayos ng huling detalye ng handaan. Nakatayo si Lulu sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid, pinagmamasdan ang sarili. Ang suot niyang bestida ay kulay krema, simple ngunit elegante, regalo pa ito sa kanilang kasal. Hindi niya ito gaano nagustahan noon, ngunit ngayon, tila may ibang kahulugan na ito sa kanya. Parang baluti na handa niyang isuot sa laban. Lulu, handa ka na ba? Ang boses ni Pau mula sa labas ng pinto. Napahinga siya ng malalim. Oo, sandali na lang. Tiningnan niya ang sobreng nasa loob ng kanyang bag, ang kopya ng kasunduan, ang kasulatan ng lupain ni Rosario, at ang lumang larawan na ibinigay ng kanyang ina. Ang mga ito ang kanyang mga sandata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang mga ito, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Lulu, muli niyang tawag, binuksan niya ang pinto at ngumiti kay Pau. Handa na ako. Sa hagdanan, sinalubong sila ni Doña Mila na nakasuot ng mamahaling terno, mukhang reyna sa kanyang trono. Ah, narito na kayo. Pau, anak, kailangan mong salubungin ang alkalde sa gate. Si Lulu, samahan mo akong i-check ang mga handa sa kusina. May bahid ng utos sa kanyang boses, gaya ng lagi. Ngunit ngayon, hindi na ito nakaapekto kay Lulu. Sige, Doña Mila. Habang naglalakad sila papunta sa kusina, napansin ni Lulu ang mga mesa na puno ng mga pagkaing gawa sa niyog, buko salad, laing, ginataang manok, at ang sikat na espasol na talagang ipinagmamalaki ng bayan. Ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating, at ang tawanan at kwentuhan ay unti-unting pumupuno sa paligid. Lulu, pakidoblihin ang mga plato sa harap. Utos ni Doña Mila habang may kausap sa telepono. At siguraduhing may sapat na yelo sa mga inumin. Opo, Doña Mila. Habang inaayos niya ang mga plato, nakita niya ang folder na nasa mesa ng mga kontribusyon. Ang sobre ng mga Villanueva, ang malaking sobre na may burda ng kanilang pangalan. Dito ilalagay ng mga bisita ang kanilang mga ambag para sa kapistahan. Dito niya ilalagay ang kopya ng kasunduan. Tumingin siya sa paligid. Abala ang lahat. May nagdadala ng pagkain, may nag-aayos ng upuan, may kausap na mga panauhin. Walang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kopya ng kasunduan mula sa kanyang bag. Itinago ito sa loob ng kanyang palad. Lumapit siya sa mesa ng mga kontribusyon at sa isang mabilis na galaw, inilagay ito sa loob ng sobre ng mga Villanueva. Parang may apoy sa kanyang dibdib habang ginagawa ito. Halo-halong kaba at determinasyon. Lulu, anong ginagawa mo riyan? Ang boses ni Doña Mila mula sa malayo. Mabilis siyang tumalikod, ngiting nakaplaster sa kanyang mukha. Wala po, inaayos ko lang ang mga sobre. Baka may malito. Hindi sumagot si Doña Mila, ngunit may pagdududa sa kanyang mga mata. Sige, tulungan mo na lang si Aling Nena sa paghahain. Buong araw, parang nasa ulap si Lulu. Ngumiti siya sa mga bisita, naglingkod sa mga pagkain, nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ngunit ang isip niya ay nasa sobreng iyon. Ang kopya ng kasunduan na nakalagay sa loob ng sobreng iyon ay parang bomba na naghihintay sumabog. Lulu, ang ganda mo ngayon. Ang bati ni Aling Baby, isang matandang kaibigan ng kanyang ina. Kumusta ang buhay may asawa? Mabuti naman po, Aling Baby. Salamat sa pagdating. Ang bait ng asawa mo ah. Pero syempre, anak ng Villanueva, napangiti si Aling Baby. Sana maging masaya ka sa kanila. Napangiti siya pabalik, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Opo, salamat po. Nang bandang tanghali, dumating ang alkalde at ang pari. Ang mga ito ang pinakamahalagang panauhin at ang lahat ay nagbigay pugay. Umupo sila sa harap na mesa at si Doña Mila ay nagningning sa tuwa habang inaaliw ang mga ito. May ipapakita po ako sa inyo.
Sabi ni Doña Mila, tumayo at naglakad papunta sa mesa ng mga kontribusyon. Ang ambag ng mga Villanueva para sa kapistahan ngayong taon. Sana'y makatulong ito sa mga gawain ng simbahan. Hinawakan niya ang folder na nasa mesa. Ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng kanilang kontribusyon. Binuksan niya ito at ang mga papel ay kumalat sa mesa. Ngunit sa loob ng folder, kasama ng mga dokumento ng kontribusyon ay ang kopya ng kasunduan. Nagtaka si Doña Mila. Kinuha ang papel at tiningnan ito. Ano ito? Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Natahimik ang buong paligid. Ang mga bisita ay tumigil sa pagkain. Ang mga katulong ay tumigil sa paghahain. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Doña Mila. Binasa ni Doña Mila ang nilalaman ng papel at ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Sino ang naglagay nito dito? Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sasagutin. At tumigil ang mga ito kay Lulu. Lulu, ikaw, sabi niya, ang kanyang daliri ay nakaturo kay Lulu. Ikaw ang naglagay nito, hindi ba? Siniraan mo ako sa harap ng mga panauhin. Ang lahat ay napatingin kay Lulu. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Doña Mila, hindi ko po. Huwag kang magsisinungaling. Ika lang ang nakalapit sa mesa na iyan kanina. Gusto mo akong ipahiya, hindi ba? Gusto mong sirain ang pangalan ng mga Villanueva. Ang mga bubulong ay kumalat sa mga bisita. May mga nakatingin kay Lulo na may paghuhusga. May mga tila na aawa. Ang alkalde at ang pari ay nagkatinginan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Alam ko ang tungkol sa kondisyon ng testamento. Mahinang sabi ni Lulu. Ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Alam ko na minadali ninyo ang kasal namin ni Pau para makuha niya ang mana. Natahimik ang lahat. Si Doña Mila ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Paano mo nalaman? Ang boses ni Pau mula sa likuran. Tumingin si Lulu kay Pau. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi depensa, puro pagkalito. Ang totoo, Pau, sabi ni Lulu, ang kanyang boses ay matatag. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong pamilya. Lulu, tama na. Singit ni Doña Mila, ang kanyang boses ay puno ng babala. Ngunit hindi tumigil si Lulu. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang biyenan, at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Doña Mila, mahinahon niyang sabi, ngunit may bakal sa kanyang tono. Sino ang tunay na ina ni Pau? Nagmistulang nagyelo ang buong paligid. Ang hangin ay tila mas makapal, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Doña Mila ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay hindi maipaliwanag ang ekspresyon. Ano ang sinasabi mo? Ang boses ni Doña Mila ay pumalag, ngunit may bahid ng kaba. Alam ko ang katotohanan, sabi ni Lulu, ang kanyang boses ay hindi nagpatalo. Hindi si Doña Mila ang tunay mong ina, Pau. Ang tunay mong ina ay si Rosario, ang babaeng namatay sa panganganak, ang babaeng may lupang ipinagkatiwala sa aking ina. Ang mga bulong ay naging malakas na ingay, ang mga bisita ay nagkatinginan, ang mga mata ay puno ng pagtataka at paghuhusga. Ang alkalde ay tumayo, ang kanyang mukha ay seryoso. Doña Mila, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng alkalde. Ngunit si Doña Mila ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas. Lulu, tama na. Ang boses ni Pau, ngunit hindi ito galit. May pagmamakaawa sa kanyang tono. Hindi ito ang lugar. Kailan pa naging tama ang lugar, Pau? Sagot ni Lulu, lumingon sa kanya. Kailan pa naging tama ang oras para sabihin ang katotohanan? Sa loob ng 3 buwan, ako'y naging manugang na tahimik, na sunod-sunuran, na nagpapanggap na masaya. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan at hindi ko na ito kayang itago. Tumingin siya kay Doña Mila, ang kanyang mga mata ay matatag. Doña Mila, hindi ko kayo hinahatulan, hindi ko kayo nilalait. Ngunit ang tanong ko ay simple, sino ang tunay na ina ni Pau?
at bakit may lupain na dapat ay sa kanya, ngunit itinago ninyo. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lahat ay naghihintay ng sagot ni Doña Mila. Ngunit sa halip na sumagot, si Doña Mila ay tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabilis. Iniwan niya ang mga bisita, ang alkalde, ang pari at si Lulu na nakatayo sa gitna ng lahat. At sa sandaling iyon, alam ni Lulu na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa kahihinatnan dahil ang katotohanan ay nasa labas na at walang sino man ang maaaring magtago nito. Ang hangin sa plaza ay tila huminto. Ang mga mata ng lahat, mula sa alkalde hanggang sa pari, mula sa mga panauhing nakabestida hanggang sa mga tindera sa gilid, ay nakatutok kay Lulu. Ngunit si Lulu ay hindi na ang babaeng 3 buwan ng tahimik na nagtitiis sa loob ng mansyon ng mga Villanueva. Nakatayo siya roon, hawak ang sobre, habang ang anino ni Doña Mila ay papalayo ng papalayo. Doña Mila, tawag ng alkalde, ang boses ay may halong pagkabahala. Sandali lang po, kailangan po nating linawin ito. Ngunit hindi huminto ang matandang babae. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, halos takbo na, at ang mga tao ay nag-awat upang bigyan siya ng daan. Ngunit bago pa man siya makarating sa sasakyan, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Inay, si Pau, nakatayo siya sa may hagdan ng entablado, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina. Tumigil po kayo, lumingon si Doña Mila, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Huwag kang makialam, Pau, umuwi na tayo. Hindi po, sabi ni Pau, ang boses ay matatag. Hindi po ako uuwi hanggat hindi po natin ito nililinaw, hanggat hindi po sinasagot ni Lulu ang tanong niya. Ang mga tao ay nagsimulang bumulong. Ang isang nagngangalang Lulu, ang guro, ang manugang, ay may tanong na hindi sinagot ng biyenan. At ngayon, ang anak mismo ay humaharap sa ina. Lumapit si Pau kay Lulu, at sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, hinawakan niya ang kamay nito. Hindi mahigpit, ngunit sapat upang ipaalam na siya ay nariyan. Nilingon siya ni Lulu, ang kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Inay, muling tawag ni Pau. Ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon, mas personal. Sagutin ninyo siya. Kung wala kayong itinatago, bakit kayo tatakbo? Ang mga salita ay tila isang latigo sa likod ni Doña Mila. Ang matandang babae ay huminto, ang kanyang mga balikat ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mukha, karaniwang matigas at puno ng kapangyarihan, ay tila bitak na porselana. Pau, sabi niya, ang boses ay pabulong ngunit may pilit. Huwag mong gawin ito sa akin. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Hindi ko po alam. Mahinang ngumiti si Pau, ngunit may pait. Inay, sa loob ng 3 buwan, ginawa ko ang lahat ng sinabi ninyo. Nagpakasal ako sa isang babaeng hindi ko lubos na kilala. Itinago ko ang mga bagay na dapat ay sinabi ko sa kanya. At ngayon, kapag siya ay nagtanong ng totoo, kayo ang tatakbo. Ang katahimikan ay muling bumabalot, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabigat. Ang mga mata ni Doña Mila ay kumikislap. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lulu ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. Gona, sabi ni Doña Mila, ang boses ay halos hindi marinig. Si Jonah ay anak ng dating abogado ng pamilya. Nagpalitan ng tingin ang mga tao. Ang pangalan ni Hona, ang sekretarya, ang magandang babae na laging nasa opisina ng Nyugan, ay biglang naging usap-usapan. Ano pong kinalaman niya? Tanong ng alkalde. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo. Napalunok si Doña Mila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang postura ng isang reyna. Si Jonah ay may hawak ng isang kasulatan. Isang kasulatan na hindi totoo. Pekeng kasulatan? Bulalas ng isang babae sa mga bisita. Hindi ko alam ang nilalaman yon. Mabilis na sabi ni Doña Mila, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Lulu. Ang alam ko lamang,
ay sinabi niya sa akin na maaari niyang ipawalang bisa ang kasal ni Pau at Lulu. Na may paraan siya, na kung gagawin ko ang kanyang mga kondisyon, ang kasal ay mabubuwag at si Pau ay makakapiling siya. Ang mga salita ay nahulog na parang bomba. Ang mga bulong ay naging sigaw. Ang ilang mga panauhin ay napalakas ang pagkagulat, habang ang iba naman ay tila nagyelo sa kanilang mga kinatatayuan. Inay, sabi ni Pau, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Alam ninyo na buntis siya, na ang anak ay akin? Ang pag-amin ay nagdulot ng panibagong alon ng pagkabigla. Ang mga mata ay napalingon kay Pau, noon ay kay Lulu, noon ay kay Doña Mila. Ang isang sekretarya, isang dating beauty queen, ay buntis kay Pau, ang lalaking kasal na sa ibang babae. Hindi ko siya sinabihan na gawin iyon, sabi ni Doña Mila, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko lamang, gusto kong protektahan ang pamilya, ang pangalan natin. Sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Lulu? Tanong ni Pau, ang kanyang boses ay tumataas. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang pekeng kasulatan upang sirain ang kanyang pagkatao? Hindi ko alam na peke iyon. Sigaw ni Doña Mila, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisinungaling. Sinabi niya sa akin na ito ay legal, na ito ay isang paraan. Alam ninyo, mahinang sabi ni Lulu, at ang lahat ay napalingon sa kanya. Alam ninyo, Doña Mila, alam ninyo mula pa sa simula. Ang mga mata ni Doña Mila ay nagkita kay Lulu, at sa sandaling iyon, ang lahat ng maskara ay nahulog. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may luha na, luha ng kahihiyan, ng galit, ng pagkatalo. Oo, bulong niya. Oo, alam ko. Ang mga salita ay tila isang pagbagsak. Ang alkalde ay lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso. Doña Mila, ito ay isang seryosong bagay. Ang paggamit ng pekeng dokumento, ang pagtatago ng katotohanan, ito ay may kinahihinatnan. Alam ko, sabi ni Doña Mila, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam ko, ang pari, na tahimik lamang sa gilid, ay lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng matandang babae. Doña Mila, ang katotohanan ay nagpapalaya, ngunit kailangan itong harapin. Sa likod ng mga tao, isang figura ang nagsimulang umatras, si Jonah. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa labasan, ngunit bago pa man siya makalayo, tumawag si Pau. Jonah, huminto siya, ang kanyang mga balikat ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang mga mata ay nagkita kay Pau. Bakit? Tanong ni Pau. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit mo ginawa ito? Si Jonah ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay may luha. Dahil mahal kita, bulong niya. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ng ibang tao? Tanong ni Pau. Ang kanyang boses ay tumataas. Sa pamamagitan ng paggamit sa iyong anak, sa ating anak, bilang sandata? Si Jonah ay napalunok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala akong ibang paraan, sabi niya. Sinubukan kong kalimutan ka. Ngunit kapag nakikita kita, kapag alam kong kasal ka na sa iba, hindi mo ako pag-aari. Sabi ni Pau, ang kanyang boses ay matigas. Hindi kailanman. Ang mga salita ay tila isang punyal sa puso ni Hona. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumagsak at ang kanyang mga balikat ay nanghina. Kung gayon, wala na akong pag-asa, bulong niya. Mayroon ka, sabi ni Pau, ang kanyang boses ay lumambot. Ngunit hindi sa akin, hindi sa ganitong paraan. Si Jonah ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. At pagkatapos, nang walang ibang salita, siya ay tumalikod at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at hindi matatag. Ang plaza ay muling natahimik. Ang lahat ay nakatayo roon, ang mga pangyayari ay nagsisimula pa lamang nilang iproseso. Ang alkalde ay lumapit kay Lulu at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Niyang Villanueva, sabi niya,
Ang kanyang boses ay seryoso. Ang kasunduan na ito, ang kasulatan na ito, ay ipawalang bisa natin. Hindi ito legal at hindi ito maaaring gamitin laban sa iyo. Tumango si Lulu, ang kanyang mga mata ay basa. Salamat po, bulong niya. Ang pari ay lumapit din. Ang kanyang mukha ay puno ng simpatya. Guingong Villanueva, ang katotohanan ay nanalo ngayon at ang katotohanan ito ay magdadala sa iyo sa isang mas mabuting lugar. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang kamay ang humawak sa kanya. Si Pau. Nakatayo siya sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Lulu, sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. Pasensya na sa lahat. Tumingin si Lulu sa kanya, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon. Galit, sakit, pagkalito. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na malambot, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko alam kung handa akong patawarin ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi pa. Tumango si Pau. Ang kanyang mga mata ay nagsisindi ng pag-unawa. Hindi kita hinihiling na patawarin mo ako ngayon, sabi niya. Ngunit nais kong malaman mo na. Napipiliin kita, ngayon at sa mga susunod na araw. Hindi dahil sa kasunduan, hindi dahil sa mana, ngunit dahil ikaw ang aking asawa at karapat-dapat kang respetuhin. Ang mga salita ay tila isang mahinang haplos sa sugat ni Lulu. Hindi ito nagpagaling, ngunit nagbigay ito ng kaunting ginhawa. Sa mga sumunod na araw, ang balita ng nangyari sa kapistahan ay kumalat sa buong bayan. Ang kasunduan ay formal na ipinawalang bisa at ang lupain ni Rosario, ang tunay na ina ni Pau, ay inilipat sa pangalan ni Lulu. Si Jonah ay tinanggal sa kanyang posisyon at ang kanyang pangalan ay naging usap-usapan sa mga tsismis. Ngunit walang nagsalita ng masama tungkol sa kanya sa harap ni Lulu. Isang hapon, nakatayo si Lulu sa harap ng malaking lupain na ngayon ay kanyang pag-aari. Ang mga puno ng niyog ay sumasayaw sa hangin. Ang kanilang mga dahon ay kumakaluskos na parang pabulong na sikreto. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang titulo ng lupa, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkakakilanlan. Gagawin ko itong paaralan, bulong niya sa sarili. Isang paaralan para sa mga batang walang boses, para sa mga batang katulad ko. Sa likod niya, narinig niya ang mga yabag. Lumingon siya at nakita si Pau, nakatayo sa may daan. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalangan. Maaari ba akong tumulong? Tanong niya. Tumingin si Lulu sa kanya, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng araw ng hapon, sa gitna ng lupain na kanyang minana, alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Maaari kang tumulong. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. Hindi dahil sa natalo niya ang kanyang biyenan, kundi dahil sa wakas, alam niyang ang kanyang halaga ay hindi nakatali sa pangalan ng kanyang asawa, kundi sa sarili niyang pangalan at sa mga buhay na kanyang binago. Ang umaga ay tahimik sa bahay ni Aling Salud. Nakaupo si Lulu sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na kape na halos hindi niya iniinom. Tinitigan niya ang malayong niyugan. Ang mga puno na ngayon ay nakapangalan na sa kanya. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam kung saan nakatayo si Pau sa lahat ng ito. Narinig niya ang yabag ng paa sa hagdan. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Naramdaman niya ang presensya ni Pau bago pa man siya magsalita. Lulu, tawag ni Pau, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka pa kumakain. Kanina pa kita tinatawag. Hindi sumagot si Lulu. Nanatili ang kanyang tingin sa mga puno ng niyog. Umupo si Pau sa tabi niya, sapat ang layo upang hindi siya ma-pressure. Ilang minuto silang tahimik. Ang tunog lamang ng mga kuliglig at ang malayong tilaok ng manok ang bumabasag sa katahimikan. Alam kong marami akong dapat ipaliwanag. Simula ni Pau, ang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan.
Alam kong hindi sapat ang sorry, pero gusto kong marinig mo ako, buong buo. Dito lamang nilingon siya ni Ilulu. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Pau, ang mga mata na may salamin ng pagsisisi, ang mga balikat na tila ba bitbit ang buong mundo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki sa likod ng tagapagmana, hindi ang anak ni Doña Mila, hindi ang agriculturist na may magandang trabaho, kundi si Pablo, ang lalaking kanyang pinakasalan, ang lalaking may sariling laban. Gusto kong malaman mo, patuloy ni Pau, ang boses ay nanginginig ngunit matatag, na hindi kita niloloko noong pumirma ako sa kasal natin. Oo, minadali tayo dahil sa testamento. Oo, may relasyon ako kay Hona noon. Ngunit hindi ko alam na buntis siya. Hindi ko alam na may plano sila ng mama ko. Nang malaman ko, huli na ang lahat. At sa halip na harapin ka, pinili kong tumahimik. Pinili kong magtago sa takot ko. Napalunok si Lulu. Ang mga salita ni Pau ay tumatagos sa kanyang dibdib, hindi bilang saksak, kundi bilang pagbubukas ng isang sugat na matagal nang nakatago. Bakit ka natakot? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may kalmadong pagtatanong. Hindi paninisi, hindi galit. Pag-unawa lamang. Tumingin si Pau sa kanya, ang mga mata ay puno ng katapatan. Natakot akong mawala ka. Natakot akong mawala ang tanging totoong bagay sa buhay ko. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan kong mabuhay sa ilalim ng anino ng mama ko. Lahat ng desisyon ko, lahat ng pinili ko, ay para sa kanyang approval. Ikaw lang ang una kong pinili para sa sarili ko. At nang magkamali ako, natakot akong ipakita sa iyo na hindi ako perpekto, na may bahid din ako. Tumulo ang luha sa pisngi ni Lulu. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang dumaloy kasabay ng pagkalas ng mga tanikala sa kanyang puso. Alam mo ba kung gaano kasakit na malaman na may iba kang tinatago? Sabi niya, ang boses ay pumapalag. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa inggit, kundi dahil pinagkaitan mo ako ng katotohanan. Pinagkaitan mo ako ng pagkakataong magdesisyon para sa sarili ko. Para kang nagpasya para sa aming dalawa nang wala ako. Yumuko si Pau. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagdahilan. Tahimik lamang siyang umupo, hinihigop ang bawat salita ni Lulu. Pero, patuloy ni Lulu, ang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi ko rin masasabing hindi kita naiintindihan. Lumaki ako sa pamilyang may utang na loob sa mga Villanueva. Alam ko ang bigat ng pangalang iyon. Alam ko kung paano ka nilalamon ng inaasahan ng iba. Kaya siguro, sa kabila ng lahat, hindi pa rin kita kayang kamuhian. Tumingala si Pau, ang mga mata ay may bagong liwanag. Hindi mo ako kayang kamuhian? Umiling si Lulu. Hindi. Pero kailangan kong malaman kung ano ang gusto mo. Hindi para sa mama mo. Hindi para sa testamento. Hindi para sa lupain. Para sa iyong sarili. Ano ang pipiliin mo, Pau? Tumayo si Pau. Lumapit siya kay Lulu, lumuhod sa harap niya upang magkatinginan sila. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay, marahan ngunit may determinasyon. Pinili kita, sabi niya, ang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging malaya. Ipinakita mo sa akin na hindi ko kailangang mabuhay sa ilalim ng anino ng mama ko. Na may halaga ako, hindi dahil sa pangalan ng mga Villanueva, kundi dahil sa kung sino ako bilang Pablo. Napahikbi si Lulu. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit. Luha na ito ng kaginhawahan, luha ng pag-asa. At gusto kong malaman mo, patuloy ni Pau, ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa pisngi ni Lulu, na hindi na ako babalik sa dati. Hindi ko na itatago ang anuman sa iyo. Mula ngayon, katotohanan lang. Anuman ang mangyari, haharapin natin ng magkasama. Tumango si Lulu, ang kanyang kamay ay sumalubong sa kamay ni Pau. Sa sandaling iyon, sa tahimik na balkonahe ng maliit na bahay ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pagtitiwala. Hindi lubos, ngunit sapat upang magbigay ng bagong simula.
Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Pau. Nakita siya ni Lulu sa kusina. May dalang sako ng mga dokumento at mapa. Nakaupo ito sa mesa, maingat na pinag-aaralan ang bawat papel. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lulu, lumapit sa kanya. Tumingala si Pau, may ngiti sa kanyang labi. Nag-aaral ako. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lupain, hindi bilang tagapagmana ng mga Villanueva, kundi bilang anak ni Rosario. Nagtaka si Lulu. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Pau ang kanyang kamay at inakay siya paupo sa tabi niya. Buong buhay ko, tinuruan akong maging Villanueva, na ang pangalang iyon ang magbibigay sa akin ng halaga. Ngunit nang malaman ko ang katotohanan tungkol sa aking ina, si Rosario, napagtanto kong may iba pala akong pinagmulan. May dugo akong hindi nabili ng pera o kapangyarihan. May dugo akong nagmula sa pagmamahal. Binuksan niya ang isang mapa ng lupain. Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa lupaing ito, ang kasaysayan nito, ang mga taong nagtrabaho dito, ang mga puno na nagbigay buhay sa maraming pamilya. Hindi ko ito gagawin bilang isang negosyante. Gagawin ko ito bilang pagkilala sa aking ina at bilang paggalang sa babaeng nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na pamana. Napuno ang dibdib ni Lulu ng emosyon. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagbabago mula kay Pau. Ang lalaking dating sunod-sunuran sa kanyang ina ay tila nabago na. Hindi sa isang iglap, ngunit sa unti-unting paggising ng kanyang pagkatao. Pwede ba akong tumulong? Tanong ni Lulu. Ang boses ay may bagong sigla. Ngumiti si Pau. Siyempre, sabi ko sa iyo, magkasama na tayo sa lahat. Hindi na ako magtatago ng anuman. Magkasama nilang pinag-aralan ang mga dokumento. Pinag-usapan nila ang mga plano para sa lupain, kung paano ito gagawing paaralan, kung paano ito magiging mapagkukunan ng kabuhayan para sa mga magsasaka. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalim ang kanilang pag-uusap. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Tungkol na ito sa pagbuo ng isang pangarap na hindi nakatali sa pangalan ng mga Villanueva, kundi sa pangalan ng mga taong magbibigay buhay dito. Nang hapong iyon, naglakad sila papunta sa niyugan. Tumayo sila sa gitna ng mga puno, hawak ang kamay ng isa't isa. Tahimik na pinagmasdan ni Lulu si Pau, ang kanyang profile na tila ba may bagong liwanag, ang kanyang mga mata na may bagong determinasyon. Alam mo, sabi ni Pau, ang boses ay tahimik. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko ay nasa tamang lugar ako. Hindi dahil sa lupain, hindi dahil sa pera, kundi dahil nandito ako. Kasama ka, ginagawa ang isang bagay na may kahulugan. Napangiti si Lulu. Hindi ang pilit ng ngiti na dati niyang isinusuot sa harap ng mga Villanueva. Ang totoong ngiti, ang ngiti na nagmumula sa puso. Salamat Pau, sabi niya, ang boses ay puno ng taus-pusong pasasalamat. Salamat sa pagpili ng katotohanan. Humarap si Pau sa kanya, ang kanyang mga mata ay tapat. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Lulu. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Ipangako ko sa iyo at sa alaala ng aking ina na gagawin kong makabuluhan ang lahat ng ito. Hindi para sa akin, para sa atin, para sa mga taong mabibigyan natin ng pag-asa. Sa ilalim ng hapon na iyon, sa gitna ng mga puno ng niyog na dating pag-aari ng mga Villanueva, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi ang kabanata ng tagapagmana at ng kanyang asawa. Hindi ang kabanata ng biyenan at manugang, kundi ang kabanata ng dalawang taong natutong pumili, hindi batay sa takot o obligasyon, kundi batay sa katapatan at paggalang. At habang magkasama silang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Lulu ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama. Ang gaan, ang kalayaan, ang pag-asang sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa laban at hindi na niya kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal. Umaga pa lang, gising na si Lulu. Hindi dahil sa ugong ng mga makina o sa ingay ng mga trabahador sa niyugan, kundi dahil sa katahimikan ng lupaing nakapaligid sa kanya. Isang katahimikang puno ng posibilidad. Nakaupo siya sa hagdan ng maliit na barong-barong na pansamantalang tinutuluyan nila ni Aling Salud.
Hawak ang pinagmarkahang blueprint ng isang gusaling hindi pa umiiral. Ngunit sa isip niya, nakikita na niya ito. Ang mga batang tumatakbo, ang mga guro na nagtuturo, ang mga magsasaka na natututong magbasa ng kanilang sariling mga kontrata. Anak, kain muna. Boses ni Aling Salud mula sa loob, kasabay ng pagsingaw ng amoy ng sinangag at tuyo. Hindi ka makakapagtayo ng paaralan kung magugutom ka. Napangiti si Lulu. Tama ang nanay niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na naglalaba si Aling Salud sa mansyon ng mga Villanueva. Wala na ang mga kamay na namumula sa sabon. Wala na ang likod na sumasakit sa pagyuyuko sa mga labahan ng iba. Dito, sa maliit na kusinang ito, abala siya sa pagluluto para sa kanyang anak at para sa mga trabahador na kusang loob na tumulong sa pagpapatayo. Ma, may dadating akong kausapin mamaya, ang mga magsasaka. Sabi ni Lulu habang lumulunok ng kanin. Gusto kong malaman nila na hindi lang sila manggagawa dito. Katuwang nila ako. Tumango si Aling Salud. Ang mga mata ay may luha, ngunit hindi ito pinapakawalan. Alam kong ipagmamalaki ka ng tatay mo, anak. Si Mang Roding, lagi niyang sinasabi na ang lupaing ito ay hindi para sa pag-aari, kundi para sa pag-aalaga. Lumakas ang tibok ng puso ni Lulu. Hindi niya nakilala ang kanyang ama. Namatay ito bago pa siya isinilang. Ngunit sa mga kwento ng kanyang ina, nabubuhay ito. At ngayon, sa lupain ni Rosario, naramdaman niyang may koneksyon siya sa kanyang ama, sa kanyang biyenang hindi niya nakilala, at sa kanyang sariling pagkatao. Lumabas siya ng bahay, dala ang blueprint na pinag-aralan niya buong gabi. Ang araw ay sumisikat na, at sa di kalayuan, nakita niya si Pau na nakikipag-usap sa ilang magsasaka. Nakasuot ito ng putol na maong at lumang t-shirt. Hindi ang dating barong o suot na pang-opisina. May hawak na trowel at semento ang mga kamay. Hindi na siya ang tagapagmana ng niyugan. Isa na siyang manggagawa. Isang lalaking nagtatayo ng paaralan para sa mga batang hindi niya kilala. Lulu, bati ni Pau nang makita siya. Lumapit ito, pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang braso. Tingnan mo, natapos na natin ang pundasyon. Sa loob ng 2 linggo, tatayo na ang mga dingding. Tiningnan ni Lulu ang lalaking nasa harap niya. Hindi ito ang Pau na nakilala niya. Ang lalaking natatakot sa galit ng kanyang ina. Ang lalaking nagtago ng kanyang mga lihim. Ito ay isang bagong Pau. Isang lalaking pumili ng katotohanan. Salamat, mahinang sabi niya. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ito. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot ni Pau, ang mga mata ay tapat. Ginagawa ko ito hindi dahil obligado ako. Ginagawa ko ito dahil gusto ko. Dahil para sa akin, ito ang unang pagkakataon na may ginagawa akong makabuluhan. Tumango si Lulu. Hindi niya kailangang sabihin pa. Ang pag-unawa sa pagitan nila ay sapat na. Bandang 9:00, dumating ang mga magsasaka. 16 sila, mga lalaki at babaeng may sunog na balat, mga kamay na magaspang sa trabaho, mga mata na may pag-aalinlangan. Umupo sila sa ilalim ng puno ng niyog, naghihintay. Hindi sila sanay na may nakikinig sa kanila. Hindi sila sanay na may nagtatanong ng kanilang opinyon. Mga kasama, simula ni Lulu, nakatayo sa harap nila. Ang boses niya ay malinaw, matatag. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko kayo tinawag dito. Hindi ako politiko. Hindi ako mayaman. Isa lang akong guro na naniniwala na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito ay karapatan. May isang matandang lalaki na nagtaas ng kamay. Ginang, paano kaming mga matatanda? Ang mga anak namin ang mag-aaral, pero kami, wala na kaming panahon para mag-aral. Napangiti si Lulu. Kaya ko kayo tinawag. Hindi lang para sa mga bata ang paaralang ito. Magkakaroon tayo ng klase sa gabi para sa mga magsasaka, pagbabasa, pagsusulat at pag-unawa sa mga kontrata, para hindi na kayo maloko ng sinuman. Nagbulungan ang mga magsasaka. May ilang tumango, may ilang nag-aalinlangan pa rin. Ngunit nakita ni Lulu ang pagbabago sa kanilang mga mata. Ang takot ay napapalitan ng pag-asa.
At isa pa, dagdag niya, ang lupang ito ay hindi akin. Ito ay atin. Hindi ko ito minana para sa sarili ko. Minana ko ito para sa lahat ng nagtrabaho sa niyugan ng mga Villanueva, para sa mga naapi, para sa mga hindi narinig. Dito, magkakaroon tayo ng kooperatiba. Ang mga kita mula sa niyugan ay hindi mapupunta sa bulsa ng iilan. Mapupunta ito sa paaralan, sa mga guro, sa mga iskolar. Natahimik ang lahat. Tiningnan ni Lulu si Pau na nakatayo sa gilid, nakikinig. Bahagya itong tumango, isang senyales ng suporta, ng pagkilala. Sa sandaling iyon, alam ni Lulu na hindi siya nag-iisa. Sumunod na linggo ay puno ng trabaho. Umaga hanggang gabi, abala ang lahat sa pagpapatayo. Si Lulu mismo ay sumasama sa pagbubuhos ng simento. Ang mga kamay ay namumula. Ang likod ay sumasakit. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa tuwing nakikita niya ang mga batang nanonood mula sa malayo, ang mga mata ay puno ng pagkamangha. Naaalala niya kung bakit niya ito ginagawa. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ni Pau sa ilalim ng puno, may lumapit na batang babae, mga 10 taong gulang, nakapagpagtsinelas na sira, may dalang lumang libro. Ma'am, mahinang sabi nito, totoo po bang magkakaroon ng paaralan dito? Na pwede po akong mag-aral ng libre? Lumuhod si Lulu, kinuha ang kamay ng bata. Totoo anak, at hindi ka lang mag-aaral dito. Dito, matututo kang mangarap. At kapag natuto kang mangarap, walang makakapigil sa iyo. Napangiti ang bata, isang ngiting totoo, isang ngiting hindi nabibili. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lulu ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang kasiyahan, ang kahulugan, ang pag-asa. Lumipas ang isang buwan. Ang paaralan ay nakatayo na. Hindi ito enggrande, hindi ito marangya. Mga simpleng silid-aralan na may bubong na yero, mga upuan na gawa sa kahoy, mga pisara na pininturahan ng itim. Ngunit para sa mga batang magsasaka, ito ay isang palasyo. Sa araw ng inaugurasyon, puno ang paaralan. Dumating ang mga magulang, ang mga magsasaka, ang mga kapitbahay. May mga nagdala ng bulaklak, may mga nagdala ng pagkain. Si Aling Salud ay abala sa kusina, nagluluto para sa lahat. Si Pau ay tumatayo sa pinto, bumabati sa mga dumadating. Nakatayo si Lulu sa harap ng entablado, hawak ang mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong nagtiwala sa kanya. Mga taong hindi niya kilala 1 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay parang pamilya na. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. 1 taon na ang nakalipas. Ako ay isang guro na walang boses, isang manugang na hindi pinapansin, isang babae na ang halaga ay sinusukat sa pangalan ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, nakatayo ako dito, sa lupain ng aking biyenang si Rosario, isang babaeng hindi ko nakilala, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pamana, binigyan ako ng pagkakataong baguhin ang buhay ng iba. Napahinto siya, pinagmasdan ang mga mukha sa harap niya. Nakita niya si Aling Salud na umiiyak sa gilid, si Pau na nakatayo sa likod, ang mga magsasaka na nakikinig ng may paggalang. Ang paaralang ito ay hindi akin. Ito ay sa inyo, sa mga batang matututo dito, sa mga magsasaka na magkakaroon ng klase sa gabi, sa mga susunod na henerasyon na hindi na kailangang matakot sa mga pangalan ng mayayaman. Dito, natututo tayong hindi lang magbasa at magsulat, kundi lumaban, lumabas sa pamamagitan ng kaalaman, lumaban sa pamamagitan ng pagkakaisa. Pumalakpak ang lahat. Ang tunog ng mga palakpak ay umalingaw-ngaw sa niyugan, kasabay ng hangin na humahampas sa mga dahon. Tumingin si Lulu kay Pau at nakita niya ang pagmamalaki sa mga mata nito. Hindi ang pagmamalaki ng isang asawang may magandang asawa, kundi ang pagmamalaki ng isang lalaking nakasaksi ng pagbabago. Nang matapos ang programa, nilapitan si Lulu ng isang matandang babae, isa sa mga magsasaka na dumalo sa pagpupulong noong unang linggo. Ginang Lulu, sabi nito, ang mga kamay ay magaspang, ang mga mata ay may luha. Noong bata ako, pinangarap kong mag-aral, ngunit hindi kami pinayagan ng aking mga magulang. Kailangan naming magtrabaho sa bukid. Ngayon, sa edad kong ito,
Sa wakas, magkakaroon na ako ng pagkakataon. Salamat. Salamat sa pag-alala sa amin. Yumakap si Lulu sa matandang babae, naramdaman ang init ng katawan nito, ang amoy ng lupa at pawis. Hindi ko kayo nakalimutan, mahinang sabi niya. Hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. Nang gabing iyon, umupo si Lulu sa labas ng paaralan. Pinagmamasdan ang mga bituin. Ang katahimikan ay naiiba na ngayon, hindi na ito ang katahimikan ng pag-iisa, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Naramdaman niya ang presensya ni Pau sa tabi niya nang hindi ito nagsasalita. Alam mo, sabi ni Pau, noong una, natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat, ang pangalan, ang yaman, ang posisyon. Ngunit nang makita kitang nakatayo dito, sa paaralang ito, napagtanto kong hindi ko nawala ang lahat. Nakakuha ako ng mas mahalaga. Tumingin si Lulu sa kanya. Ano? Ang pagkakataong maging totoo. Ang pagkakataong maging ako, hindi ang tagapagmana ng mga Villanueva, kundi si Pau, ang anak ni Rosario, ang lalaking natutong mahalin hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpili. Napangiti si Lulu. Hindi ito ang ngiting pilit. Hindi ang ngiting para sa iba. Ito ay ang ngiting totoo. Ang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pau, mahinang sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap natin. Hindi ko alam kung magkakasundo pa tayo o magkakahiwalay. Ngunit sa gabing ito, sa paaralang ito, gusto kong malaman mo na nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa pagpili mong manatili. Nagpapasalamat ako sa pagpiling maging totoo. Hindi sumagot si Pau. Sa halip, hinawakan nito ang kamay niya. Isang hawak na magaan, hindi mapilit, ngunit puno ng pangako. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lulu na kahit anong mangyari sa kanila, ang paaralang ito ay mananatili. Ang paaralang ito ay magiging saksi sa kanyang paglaya, sa kanyang pagbabago, sa kanyang pag-asa. Sa mga susunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa paaralan ni Rosario. Ang mga tao sa bayan na dating nakatingin kay Lulu ng may awa o panghuhusga ay nagsimulang tumingin ng may paggalang. Ang mga magsasaka mula sa ibang baryo ay dumating, nagtatanong kung pwede rin silang magpatala. Ang mga guro mula sa ibang paaralan ay nag-alok ng kanilang serbisyo. Isang hapon, habang nagtuturo si Lulu sa klase ng mga bata, may dumating na kotse. Nakita niya ito sa bintana, isang itim na sasakyan na pamilyar. Ang sasakyan ni Doña Mila. Tumigil ang puso niya. Hindi niya inaasahan ang pagbisita ng kanyang biyenan. Ngunit sa halip na takot, naramdaman niya ang kalmado. Hindi na siya ang Lulu na natatakot sa galit ng biyenan. Siya na ang Lulu na may paaralan, may komunidad, may layunin. Lumabas siya ng silid-aralan, hinarap ang kotse. Bumaba si Doña Mila. Mas matanda na ito, mas payat, ngunit nananatili ang tindig ng isang babaeng sanay mag-utos. Ngunit sa pagkakataong ito, walang galit sa mga mata nito. May pagod, may panghihinayang, at marahil may pag-asa. Lulu, sabi ni Doña Mila, ang boses ay mahina, hindi tulad ng dati. Doña Mila, tugon ni Lulu, magalang ngunit matatag. Ano po ang kailangan ninyo? Tumingin si Doña Mila sa paaralan, sa mga batang nagkukumpulan sa bintana, sa mga magsasaka na nag-uusap sa ilalim ng puno. Narinig ko ang tungkol sa paaralan. Narinig ko ang tungkol sa iyong ginagawa. Napahinto siya, lumunok. Gusto kong makita ito, kung papayag ka. Hindi agad sumagot si Lulu. Tiningnan niya ang biyenan, ang babaeng nagpahirap sa kanya, ang babaeng nagtago ng mga lihim, ang babaeng nagbenta ng kanyang sariling anak para sa yaman. Ngunit nakita rin niya ang babaeng nawalan ng asawa, ang babaeng natakot mawala ang lahat, ang babaeng nagkamali. Tara, sabi ni Lulu, itinuro ang pintuan. Ipapakita ko sa inyo. Sa loob ng isang oras, nilakad nila ang paaralan, ang mga silid-aralan, ang aklatan, ang maliit na klinika na ginagawa pa lang. Tahimik si Doña Mila, pinagmamasdan ng lahat. Sa dulo ng paglilibot, tumigil ito sa harap ng isang larawan na nakasabit sa dingding. Isang larawan ni Rosario, ang tunay na ina ni Pau, na kinuha ni Lulu mula sa mga dokumento.
Ito siya, mahinang sabi ni Doña Mila, ang mga daliri ay humaplos sa larawan. Si Rosario, hindi ko siya nakilala ng personal. Ngunit noong malaman ko ang katotohanan, napagtanto kong hindi siya kaaway. Siya ay biktima. Tulad ko, tumingin si Lulu sa biyenan, nakita ang luha na umaagos sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan. Hindi ang kahinaan ng isang matandang babae, kundi ang kahinaan ng isang taong nagkamali at natutong magsisi. Doña Mila, sabi ni Lulu, hindi ko kayo pinapatawad. Hindi pa. Ngunit hindi ko rin kayo kinamumuhian. Ang galit ay mabigat at natuto akong bitawan ito. Tumingin sa kanya si Doña Mila, ang mga mata ay may luha. Salamat, mahinang sabi nito. Salamat sa hindi paglimot sa kanya. Salamat sa pag-alala kay Rosario. Nang umalis si Doña Mila, nakatayo si Lulu sa pintuan, pinagmamasdan ng kotse na paalis. Naramdaman niya ang kamay ni Pau sa kanyang balikat. Okay ka lang? Tanong nito. Tumango si Lulu. Okay ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, talagang okay ako. Tumingin siya sa paaralan, sa mga batang naglalaro sa bakuran, sa mga guro na nag-uusap, sa mga magsasaka na natututong magbasa. Ang paaralan ni Rosario, ang kanyang paaralan, ang kanilang paaralan. Pau, sabi niya, alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa lahat ng ito? Ano? Na ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pag-aari ng lupain. Nakukuha ito sa paggamit ng lupain para sa kabutihan. Na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalan ng kanyang asawa o sa yaman ng kanyang pamilya. Nasusukat ito sa mga buhay na kanyang binago, sa mga pangarap na kanyang binigyang buhay. Napangiti si Pau, isang ngiting totoo. At natutunan ko, sabi niya, na ang pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan. Nasusukat ito sa katapangan na harapin ang katotohanan, sa kababaang loob na humingi ng tawad, at sa pagmamahal na piliin ang tama. Kahit na mahirap, yumakap si Lulu sa kanya, hindi bilang asawa, kundi bilang kakampi, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkaibigan. At sa yakap na iyon, naramdaman niya na kahit hindi perpekto ang kanilang relasyon, kahit may mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom, may pag-asa pa rin. May pag-asa para sa kanila. May pag-asa para sa paaralan. May pag-asa para sa bayan. Nang gabing iyon, nakaupo si Lulu sa kanyang maliit na silid, pinagmamasdan ang mga dokumento na nagbago ng kanyang buhay, ang testamento ni Don Vicente, ang mga liham ni Rosario, ang mga kasulatan ng lupa. Hindi na ito mga papel na nagdadala ng takot, mga papel na ito na nagdala ng kalayaan. Binuksan niya ang bintana, pinagmamasdan ng nyugan na naliliwanagan ng buwan. Ang mga puno ng niyog na dating simbolo ng pang-aapi ay ngayon ay simbolo ng pag-asa. Ang lupaing ito, na dating pag-aari ng mga Villanueva, ay ngayon ay pag-aari ng komunidad. At si Lulu, na dating walang boses, ay ngayon ay nagsasalita para sa mga walang boses. Rosario, mahinang bulong niya, sana nakikita mo ito. Sana ipinagmamalaki mo ako. Hindi dahil minana ko ang iyong lupa, kundi dahil ginamit ko ito para sa iyong pangarap. Para sa pangarap ng mga taong tulad mo, tulad ng aking ama, tulad ng mga magsasaka na nagtrabaho sa niyugan ng mga Villanueva. Napahinto siya, naramdaman ang simoy ng hangin, ang amoy ng lupa at dahon. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng mga taong nauna sa kanya, si Rosario, si Mang Roding, si Don Vicente. Hindi sila mga multo na nagmumulto sa kanya. Sila ay mga gabay na nagtuturo sa kanya. Sa labas, narinig niya ang tawanan ng mga batang natutulog sa pansamantalang dormitoryo, mga batang may pangarap na ngayon ay may paaralan. At sa tawanan na iyon, narinig ni Lulu ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi natatakot. Isang hinaharap na puno ng pag-asa. Isinara niya ang bintana, humiga sa kanyang higaan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog siya nang hindi nababagabag ng mga bangungot. Hindi dahil wala ng problema, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil alam niya na sa wakas, siya na ang may kontrol sa kanyang buhay.
At ang paaralan ni Rosario ay nakatayo bilang patunay. Isang patunay na kahit ang pinakamaliit na binhi, kapag itinanim sa lupaing may pagmamahal, ay maaaring maging isang punong nagbibigay silong sa marami. Umaga sa lupain ni Rosario. Manipis pa ang hamog nang dumating si Lulu sa harap ng bagong gusali ng paaralan. Tila ba may kakaibang liwanag ang paligid, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa mga ngiting sumalubong sa kanya. Mga batang may dalang lumang libro, mga magulang na may dalang baon, mga guro na may dalang pag-asa. Nakita niya si Aling Salud sa may hagdan, nakangiti habang kinakausap ang isa sa mga magulang. Malaya na ang kanyang ina. Wala ng utang na nakabitin sa leeg, wala ng takot na sumisilip sa mga mata. May hawak itong lumang larawan, ang litrato nilang mag-ama ni Mang Roding. Inilagay ito ni Aling Salud sa bulsa ng bestida, parang anting-anting ng alaala. Ma, handa na po ba kayo? Tawag ni Lulu. Tumango si Aling Salud. Handa na. Ang anak ko magtuturo na sa sariling paaralan. May kumalabit sa palda ni Lulu, isang batang babae, mga 6 na taong gulang, may malalaking mata at makapal na pilik mata. Hawak nito ang isang lumang kwaderno na may sulat kamay ni Lulu. Teacher Lulu, nabasa ko na po ang kwento ni Rosario. Napaluhod si Lulu upang maging kapantay ang bata. Talaga? Sige nga, ano ang natutunan mo? Na kahit maliit po tayo, kaya nating mag-iwan ng malaking bakas. Ngumiti ang bata, kulang ang isang ngipin sa harapan. Gusto ko pong maging guro balang araw, tulad niyo po. Naramdaman ni Lulu ang pag-init ng kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Maliit, mainit, puno ng posibilidad. Tiyak kong magiging magaling kang guro. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Dahil alam mo nang makinig sa kwento ng iba. At iyon ang unang hakbang sa pagtuturo. Tumakbo ang bata palapit sa kanyang mga kaibigan. Ipinagmamalaki ang kanyang pakikipag-usap sa guro. Natawa si Lulu. May mga sandaling tila napakaliit ng mga bagay na ito, ngunit alam niyang hindi. Ito ang mga binhing itinanim niya, at sa bawat araw, nakikita niyang sumisibol. Lumapit si Pau, may dalang 2 tasa ng kape. Tahimik na inabot ang isa kay Lulu. Gising ka na naman ng maaga, sabi nito. Hindi ako makatulog, excited. Ininom ni Lulu ang kape. Ganito pala ang pakiramdam, ang gumising ng may dahilan. Tiningnan siya ni Pau ng matagal. May kung anong init sa mga mata nito na hindi niya nakikita noon. Lulu, maraming beses kitang sinaktan. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat. Hindi mo kailangang bayaran. Inilapag niya ang tasa. Kailangan mo lang maging narito. At nandito ka naman. Hindi na nagsalita si Pau. Ngunit nang hawakan nito ang kanyang kamay, hindi siya umiling. Hindi na kailangan ng mga salita. May mga pagkakataong sapat na ang presensya. Dumating ang mga bisita, mga magsasaka mula sa kooperatiba, mga opisyal ng munisipyo, mga magulang ng mga estudyante. Ngunit ang pinakahuling dumating ay ang hindi inaasahan ni Lulu. Isang puting sasakyan ang huminto sa harap ng paaralan. Bumaba si Doña Mila, may dalang basket ng mga mangga mula sa kanilang niyugan. Nakasuot ito ng simpleng bestida, hindi ang karaniwang mamahaling kasuotan nito. Tumahimik ang paligid. Ilang taon na ang nakalipas, ang babaeng ito ang nagdikta ng bawat galaw ni Lulu. Ang babaeng ito ang nagpasya kung paano siya magdamit. Kumilos, magsalita. Ang babaeng ito ang nagturo sa kanya ng kanyang lugar, sa likuran, sa anino, sa katahimikan. Lumapit si Doña Mila, bakas ang pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Lulu, pumunta ako upang batiin ka, at upang humingi ng tawad, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Inilapag nito ang basket sa harap ni Lulu. Ang mga manggang ito ay mula sa puno na itinanim ni Don Vicente noong bata pa si Pau. Alam kong hindi ito sapat, ngunit nais kong magsimula tayo sa kung saan tayo maaaring magsimula. Tiningnan ni Lulu ang basket. Pagkatapos ay ang mga mata ni Doña Mila. May luha itong pinipigilan, may pagmamalaking ibinababa. Alam niyo po ba, sabi ni Lulu, na ang unang aral na itinuturo natin sa mga bata ay ang pagtanggap ng pagkakamali. Tumango si Doña Mila, hindi makapagsalita. Tinatanggap ko po ang inyong mga mangga.
At tinatanggap ko rin po ang inyong paghingi ng tawad. Hinawakan niya ang kamay ng biyenan. Malamig ng inginig. Hindi ibig sabihin nito na nakalimutan ko na ang lahat. Ngunit ibig sabihin nito na handa na akong magpatuloy. Niyakap siya ni Doña Mila ng mahigpit, amoy lipas na pabango at luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lulu ang bigat ng katawan ng babaeng ito. Hindi isang higante, kundi isang matandang babae na pagod ng magdala ng mga lihim. Patawarin mo ako, bulong ni Doña Mila. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng itinago ko, sa lahat ng sinabi ko, patawarin mo ako. Pinatawad na po kayo, sagot ni Lulu. Hindi para sa inyo, para sa akin. Nang maghiwalay sila, nakita ni Lulu si Jonah sa may pinto ng paaralan. Nakatayo ito, may daladalang libro ng mga kwentong pambata. Bahagyang lumaki ang tiyan nito at may kakaibang kapayapaan sa mga mata nito na hindi nakita ni Lulu noon. Lumapit si Jonah, maingat at mahiyain. Lulu, naisip ko lang, baka makatulong ang mga librong ito sa mga bata, mga kwento ng pag-asa, ng pagbabago. Tiningnan ni Lulu ang mga libro. May mga pabula, may mga alamat, may mga kwento ng mga bayani. Salamat, Jonah. Sigurado akong magugustuhan ng mga bata. Napangiti si Jonah, may lungkot pa rin sa gilid ng mga mata nito. Alam kong hindi ko maibabalik ang mga tao na ninakaw ko sa iyo, ngunit nais kong magsimula sa maliit. Hindi mo kailangang bayaran ng lahat ngayon. Magsimula tayo sa mga librong ito. At kung gusto mo, maaari kang bumalik upang magbasa sa mga bata. Magaling kang magkwento, alam kong iyon. Nagulat si Jonah. Talaga? Handa mo akong tanggapin dito? Ang paaralang ito ay para sa mga bata, at ang mga bata ay natututo mula sa mga taong handang magbahagi. Kung handa kang magbahagi, may lugar ka rito. Tumulo ang luha ni Jonah. Hindi ang mga luha ng kahihiyan, kundi ng kaginhawahan. Salamat, Lulu. Hindi ko inaasahan ang kabutihang ito. Hindi ito kabutihan. Ito ay pagpili. Pinili kong hindi dalhin ang galit. Mas mabigat iyon kaysa sa lahat ng utang na kaya kong pasanin. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kakaibang pangunawa sa pagitan nila. Dalawang babae na minsang magkaaway, ngayon ay nakatayo sa iisang lupa. Hindi bilang magkaibigan, ngunit bilang mga taong natutong magpatawad. Nagsimula na ang programa. Umupo si Lulu sa harap, katabi ang mga bata. Tiningnan niya ang paligid, ang mga magulang na dating walang pag-asa, ang mga guro na dating walang silid-aralan, ang mga bata na dating walang paaralan. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasulatan, sa isang lihim, sa isang katotohanang inilihim ng maraming taon. Tumayo siya upang magbigay ng maikling mensahe. Hindi na niya kailangan ang mahabang talumpati, ang mga gusali, ang mga ngiti, ang mga batang tumatakbo. Sapat na ang mga ito bilang katibayan. Ang paaralang ito ay hindi akin, sabi niya. Ito ay kay Rosario, na ang pangalan ay nakalimutan ng marami, ngunit hindi ng mga nakakaalam ng katotohanan. Ito ay para sa mga magsasaka na nagtrabaho sa lupaing ito nang walang pagkilala. At higit sa lahat, ito ay para sa mga batang ito na hindi na kailangang mangarap sa dilim sapagkat mayroon na silang liwanag. Pumalakpak ang mga tao, ngunit ang pinakamalakas na palakpak ay nagmula sa isang batang babae na may kulang ng ngipin. Ang batang natutong magbasa ng kwento ni Rosario. Nang matapos ang programa, lumabas si Lulu upang maglakad sa paligid ng paaralan. Naroon ang mga puno ng niyog na itinanim pa ni Don Vicente. Naroon ang mga taniman na inalagaan ng kanyang ama. Naroon ang lupaing dating pinag-aawayan, ngayon ay pinagkakasunduan. Naupo siya sa ilalim ng isang puno, hinawakan ang lupa. Mainit, basa, buhay. Ang lupang ito ay dating simbolo ng kanyang pagkakakulong. Ngayon, ito ang pundasyon ng kanyang kalayaan. Naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang bulsa. Ang lumang larawan ni Aling Salud, ang litrato ng kanyang mga magulang noong bata pa sila. Bago pa ang mga utang, bago pa ang mga lihim. Ngumiti siya. Tay, nakikita niyo po ba? Bulong niya. Ang lupang inalagaan ninyo, ginawa kong paaralan.
Ang mga batang hindi makapag-aral, tinuturuan ko na. Ang pangalan ninyo, hindi ko nakalimutan. Isinara niya ang kanyang mga mata. Narinig niya ang tawa ng mga bata sa malayo, ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang buo siya. Hindi perpekto, hindi walang sugat, ngunit buo. Dumating si Pau, tahimik na naupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita, ngunit hindi na kailangan. Magkasama silang tumingin sa paaralan. Ang gusaling itinayo mula sa mga labi ng mga lihim. Ang paaralang pinangalanan sa isang babaeng nakalimutan ng kasaysayan. Alam mo, sabi ni Pau, noong una kitang nakilala, akala ko ikaw ang pinakamahinang taong nakilala ko. Tahimik ka, sunod-sunuran, hindi lumalaban. Tumingin si Lulu sa kanya, nakangiti. At ngayon? Ngayon, alam kong ikaw ang pinakamatapang, hindi dahil lumaban ka, kundi dahil pinili mong magpatawad. Mas mahirap iyon. Mas matapang iyon. Hindi sumagot si Lulu. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang mga salitang ito. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Nang lumubog ang araw, tumayo siya. Tumingin sa paaralan, sa mga bata, sa mga taong nagtipon. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasinungalingan, ngunit nagtapos sa katotohanan. Umuwi na tayo, sabi niya kay Pau. Bukas, marami pang gagawin. Ano ang plano mo? Marami akong pangarap, Pau. Hindi lamang para sa paaralang ito, kundi para sa iba pang mga bayan. Para sa iba pang mga batang walang paaralan. Para sa iba pang mga babaeng walang boses. Hinawakan niya ang kamay ni Pau, hindi bilang isang asawang sunod-sunuran, kundi bilang isang kapantay. At sa pagkakataong ito, hindi ako hihingi ng pahintulot, magpapaalam lamang ako. Ngumiti si Pau. Sasamahan kita. Alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit nandito ka pa rin. Habang naglalakad sila pauwi, naramdaman ni Lulo ang bigat ng mga nakaraang buwan, ang mga lihim, ang mga pagtataksil, ang mga luha. Ngunit sa halip na dalahin ang mga ito, hinayaan niyang matunaw ang mga ito sa paunti-unting paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. Hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa tagumpay laban sa kanyang biyenan, kundi dahil alam niya, sa wakas, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, na ang kanyang halaga ay hindi nakatali sa pangalan ng kanyang asawa, hindi sa lupang kanyang minana, hindi sa mga salitang sinabi ng iba tungkol sa kanya. Ang kanyang halaga ay nasa kanyang sariling pangalan, Lourdes Ramos Villanueva, guro, anak, ina ng mga pangarap, tagapag-alaga ng lupain ni Rosario. At iyon ay sapat na. Iyon ay higit pa sa sapat. Tumingin siya sa mga bituin na nagsisimula ng lumitaw. May kakaibang kapayapaan sa langit, sa lupa, sa kanyang puso. Bukas, bulong niya, magsisimula tayong muli. Hindi mula sa simula, kundi mula sa kung saan tayo dapat nagsimula. Sa katotohanan, sa pag-asa, sa pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam niyang handa na siya. Handa sa lahat ng darating. Handa sa buhay na kanyang pinili. Hindi ang buhay na ipinagkaloob sa kanya, kundi ang buhay na kanyang itinayo gamit ang kanyang sariling mga kamay, sa lupang kanyang tinubos gamit ang kanyang sariling katotohanan. At sa wakas, natapos din ang paglalakbay na ito, isang paglalakbay na puno ng luha, sakit, at mga tanong na walang sagot noong una. Pero tingnan ninyo kung saan tayo napunta. Mula sa isang babaeng tahimik na tinatapakan, naging isang babaeng nakatayo ng tuwid sa sariling lupain, hindi lang literal, kundi sa lupain ng kanyang pagkatao. Si Lulu, na minsan ay inakala na ang kanyang halaga ay nasusukat sa apelyido ng kanyang asawa, ay natutunan ang pinakamahalagang aral, na ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupa o ang pera, kundi ang tapang na harapin ang katotohanan at ang biyayang magpatawad kahit masakit. At sa pagpapatawad na iyon, hindi lang siya ang gumaling. Gumaling din ang mga taong minsan ay nagdulot sa kanya ng sakit. Si Doña Mila na natutong yakapin ang katotohanan. Si Jonah na binigyan ng pagkakataong magsimula muli para sa kanyang anak. At si Pau na sa wakas ay natutong tumayo sa sariling mga paa. Kaya sa inyo mga kaibigan,
na sumama sa paglalakbay na ito. Salamat sa pagbabahagi ng luha at ngiti. Tandaan ninyo, ang inyong halaga ay hindi nakatali sa pangalan ng iba. Kayo mismo ay sapat na, kayo mismo ay mahalaga. At tulad ni Lulu, kaya ninyong itayo ang sariling kwento sa inyong sariling pangalan, sa inyong sariling katotohanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Mag-ingat kayo lagi at huwag kalimutang ngumiti dahil karapat-dapat kayo sa kaligayahan. Paalam at maraming salamat.